kayo ay sa mga kaibigan ninyo, sabihin niyo yung katotohanan. Huwag kayong o sa pamilya ninyo, huwag kayong mag-hesitate na sabihin sa kanila kung ano talagang nangyayari sa Pilipinas. Makipag-away kayo sa mga tanga kasi yun lang ang paraan para malaman nila yung katangahan nila. Kasi 'pag alam mo na ngang tanga ta's tatahimik ka, eh, patuloy ang katangahan nila. Sabihin niyo sa kanila sa mukha nila, "Tanga kayo," gano'n. Sabihin mo, "Gaga, mga tanga, hindi niyo naiintindihan kung anong nangyayari." Kailangan isampal niyo sa mga mukha nila na tanga sila. Yun lang ang tanging paraan, eh, sa panahon Kasi ngayon kasi may mga pinag-aralan nga katulad nung ibang mga abogado, ay napaka-ano oo, naman, ang tanga naman na mm, katulad nung isang Oo. abogado na yung ano daw 'pag pang mayayaman lang daw yung may passport, so lahat tayo mayaman na. Wala kang passport, Renny, hindi ka mayaman, wala, pura bigkano ako, isa akong pura bigkano, pureza. Uy, Kasi 'di ba, oo. sa mm, argumentation dapat may basis ka, hindi yung nag-a-argue ta's, kasi sinabi lang ni ganito, kaagad sabihin mo, "Ay okey lang yan kasi pinaniniwalaan mo yan, ako naman ganito." Hindi puwedeng gano'n, ipaharap mo sa kanila kung ano yung tama, kung ano yung mali. Ngayon kasi ang daming Pilipino naniniwala sa mga mali, eh, kasi nga kontrolado na nga ng mass media, mga kokote nila. Mm, Tingnan mo, dati yung mother ko mm, galit na galit kay Digong. Kasi mm, ang dami daw pinagpapatay, gano'n, gano'n. Kakapaliwanag ko ng kakapaliwanag, nagbago yung paniniwala niya. To the point na nung nung kinidnap si Digong, mm. nanggigigil siya, bakit kinidnap, mapakawalang hiya, gano'n, gano'n. Tapos, Oh, 'di ba? siya na mismo nag-research siya, tinignan niya kung Yes, ganito pala yung ginawa niya, ang dami niya pala natulungan, pero hindi siya yes, nagsasalita. Eto pala yung mga projects na ginawa niya. yes, Nandun, yes, nakita ng nanay ko kung papaano. Kaya sabi ko, correct, tingnan mo, dati ayaw mo. mm. Ngayon, Yes, nagulat ka at tuwang-tuwa ka sa ginawa niya kasi tahimik silang nagtrabaho. Sabi ko correct, ngayon, may nakikita ka bang ganyan? Nakikita mo yung pagkakaiba ng dalawa? Sabi niya, tama. kaya nga nabibwisit ako eh. Oh, 'di ba? Sabi niya, 'Di ba? ganon. Yun, gano'n. Ipakita niyo yung pruweba ng mga nagaganap. Halimbawa, 'di ba ang daming ginawang infrastructures nung panahon ni President Duterte at saka take note, pandemic pa yun. Nagkaroon pa ng Marawi Siege, nagkaroon pa ng pagsabog ng Taal, and yet ang dami niyang nagawa. Eh, sa ngayon, nasaan yung flood control projects? Meron ba na sinasabi flood control? Tapos sinasabi crime rate has gone down. Eh, tingnan niyo nga ang dami-daming kumakalat na mga videos, may mga sumisingot sa tabi-tabi, hindi hinuhuli ng mga pulis. Nasaan ang DSWD? Eto na lang, true. tingnan natin sa Kongreso, meron bang or karapatan ang kongresista na magbigay ng mga ayuda? Eh, gagawa na sila ng batas, bakit sila nagdi-distribute, eh, DSWD yun. Gamitin ng kokote. Hindi niyo naiisip, ano nasa isip niyo, "Ay, kasi maraming Pilipino naghihirap, kailangan nila ng pera, kailangan bigyan ng ayuda." Tanga! Hindi dapat nanggagaling sa kongresista yun, gano'n dapat. Huwag kang tanga. Mas lalo lang nilang ginagawang inutil yung mga Pilipino dahil sa Yun, ginagawa oo. Kasi ginagawa ginagawa nilang niyong bobo ang one tamad. Pilipino. Yung Yes, ginagawang naghihintay na lang na matamad. bumagsak yung bunga. Yes, yes. Yan ang Kaya dapat hindi sabihin tayo nila. kaya tayo hindi umuunlad dahil sa mga ganyang politiko. Exactly. Alam mo, ako nga sabi ko nga ganyan, minsan kausap ko yung mga ano, sa yung mga ibang close friends ko, sabi ko, kailangan talaga natin kamay na bakal, eh. Yung kamay na Yeah. bakal. Kasi wala, eh, hindi titino ang Pilipino, eh. Eto na lang, sa mga ibang nakikita ko sa kalye, ilang beses, 'di ba, ang tagal-tagal na, ang dami naka-park, mga kalsada ginagawang parking area nila, ginagawang extension ng mga bahay nila. Tapos pagka sinabi ko sa kanila, hindi sila makikinig, sabi, "Eh, bakit si ganito, bakit si ganito?" In other words, gaya-gaya na. Tapos sabihin, "Eh, Mm. okey naman kay chair, eh, kay barangay chair, okey naman sa mayor namin." Pero yung sakit ng lipunan mula itaas hanggang ibaba, gusto niyo ba gano'n? Patuloy 'yun? Eh, Yeah, kung gano'n ang gusto katulad. niyo, sino mahihirapan? Yung mga anak niyo, kami wala na rito after 100 years, eh, yung mga apo niyo, gusto niyo gano'n ang buhay nila? Magiging adik ang mga anak ninyo, apo niyo, o bahala kayo. Gusto niyo 'yan, Yeah. magdusa kayo. May karma 'yan. Karma hindi lamang sa kanila kundi sa inyo mismo dahil kayo pabaya.
Akala niyo ang karma yun lang mga anak. At saka karma is not parusa, it's a consequence. Consequence ng katangahan niyo, pagbabayaran niyo yan sa susunod na buhay ninyo. Kailangan ganun eh. May nakita nga ako kasi tingnan mo, yung pagiging, sorry sa term, pero pagiging uniform ng mga ibang Pilipino lang. Kasi may nakita ako na may bumberong dadaan. Pinapatabi lang yung sasakyan niya. Galit na galit siya. Yung mga ganong bagay na parang alam mo na kailangan dumaan. Let's say emergency yun. Bakit magagalit ka pa dahil ipatatabi yung sasakyan mo? Kung kailangan yun, yung mga ganong simpleng bagay na hindi tumatatak sa isip nila. Yes. Ito na nga lang, di ba maraming road rage tayong nakikita mga videos. Bakit gano'n ang ugali ng mga Pilipino? Yung mga road rage na wala nang kinikilala ng batas. Kapag merong kailangan lumabas ka, kailangan bardagulan, kailangan sasapakin mo, kukuha ka ng tubo, lalabas ka ng baril, babalinin mo. Ganyan ba ang gusto niyo maging buhay? Bakit nagkakaganon sila? Kasi nga wala nang gumagalang sa batas. Bakit? Kasi nakikita nila yung mga taong namumuno, hindi rin gumagaling sa batas. At tapos kung sino yung mga sumisita sa kanila, yung ang kanilang tinatakot at pinapakulong. Kikita niyo yun? Tapos wapayag kayo? Yeah. Diba? Nakakapag-init talaga ng ulo eh. Isipin niyo na lang, ang mga pamilya ninyo, dapat i-share ninyo ito sa maraming tao. Ako, hindi ko kahit anong gawin kong dakdak, ako eh, nililimita ako eh. Kung yung Facebook ko nga lang, pababa ang mga followers eh. Dati magda 97 na. Ngayon, bumababa na naman. So sabi ko, ito mga punyetang itong mga binababa nila ng binababa. Bakit? Kinokontrol kasi nila. Ayaw nilang dumami yung followers, ayaw nilang maraming makaalam ng mga bagay-bagay na ganito. Parang gusto ko, Pwede na nila. Oo, yung platform na iba, parang gusto ko rin mag-create ng another eh. Bukod pa sa website ko. So, create ako ng bago. Ano siya, parang pares siya ng Twitter, pero mas malinis na version. Oo, mas gusto ko yung ganon. Kasi nga kinokontrol nila. Alam nyo, walang mangyayari na dakdak lang na tayo ng dakdak kung wala namang kikilos. Walang mangyayari. Paulit-ulit lang. Kaya yan na nakita ng loophole ng mga namumuno eh. Alam nila na docile ang mga Pilipino. Sa una lang yan pasikat, tapos wala rin. Hingas-kugon. Ganyan ang mangyayari sa mga Pilipino. Kasi naman tala nila yan. Sa tingin nyo mga tanga-tanga yung mga namumuno. Alam nila ang mga kailangan na nating magtanggal ng mga politikong ginagawa tayong tanga at bobo. Kasi diyan sila namamayagpag. Kasi once na ang tao hindi nagko-question ng kahit ano at walang sinasabi, siyempre makakakurakot yan at makakapagnakaw sila, magagawa nila lahat ng gusto nila, tatapalan lang nila ang mga tao ng pera. Yes. Sila, kaya nga ganyan yung ginagawa nila, diba? Ayuda rin, kaliwat kanan. Yeah, ngayon ganyan ang ginagawa nila. Hanggat hindi natin yan matatanggal, patuloy yan. Magiging cycle yan. Yes, hanggang sa susunod na naman. Buti sana kung hanggang ganun lang. Kaya ang problema kasi sinabayan pa ng narcotics. Di ba yan mas malala? Mas malala. Dapat alam niyo yung kasaysayan, dapat alam niyo yung ekonomiya ng iba't ibang bansa. Imbis na puro kayo nanonood lang ng TV at kung ano mga ginagawa. Kung alam niyo lang yan, magugulat kayo kasi may mga bansa na, Diyos ko, ito nga lang sa Vancouver, Canada, ang mga tao na sa kalsada na lang. Yung nakagano na lang, nakalukmok na lang kasi nga lulong na sa droga. So kahit na anong ayos ng trabaho mo, makakalakad ka ba sa ganong kalsada na may mga taong sangganot, so mamaya paparilin ka na lang o mamaya nanakawan ka na lang, so wala ka magagawa. Gusto niyo ba ng ganong buhay? Okay, punta kayo sa ibang bansa, okay fine. O di, kinalimutan niyo na yung Pilipinas, kalimutan niyo na rin magiging Pilipino niyo. Kumbaga kung hindi kayo magsasalita na sa mga nakikita nyo, parang hindi nyo na kinakalimutan nyo na yung pagiging Pilipino nyo na bahala kayo sa buhay nyo, wala naman kahit anong gawin natin, magiging part pa rin yan ng karma natin. Kung sino yung pipiliin natin na mamumuno sa atin, kung ano yung magiging karma niya, kasama tayo, wala kayong magagawa, wala kayong choice.
sa bagay na Parang yan. eto, yung nangyayari sa atin Yes. ngayon, kasama to sa karma natin. Correct. Mm. Kasi in the past kasi puwede tayong nahirapan tayo, pinahirapan tayo, pero hindi tayo makakilos. Ngayon we have the means, we have the way, kaya tayo nagiging outspoken, kaya tayo nagsasalita na, okey?